Secret Journey to Planet Serpol. Ang simula ng lihim. Tahimik ang gabi at ang kalangitan sa ibabaw ng disyerto ng New Mexico ay puno ng kumikislap na bituin. Sa ilalim ng tila karaniwang gabi, may nagaganap na kakaiba. Isang bulalakaw ang bumagsak, isang kaganapan at usapan na magbabago ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang simula. Sa mga huling taon ng dekada 40, habang bumabangon pa lamang ang mundo mula sa abo ng ikalawang digmaang pandaigdig, may ibang uri ng tunggalian ng tahimik na sumisibol. Hindi para sa mga teritoryo o armas, hindi labanan ng mga bansa, kundi para sa kaalaman na higit pa sa abot ng tao. Noong July 47, sa isang desyertong bayan na halos walang pangalan noon ng Roswell, New Mexico, isang liwanag ang bumagsak mula sa langit. Ang mga unang nakakita ay mga magsasaka at ilang sundalo na nakatalaga sa malapit na airbase. Ang kanilang nasaksihan ay hindi karaniwang bulalakaw. Sa lupa, nagkalat ang mga pira-piraso ng kakaibang metal na hindi nadudurog, hindi nasusunog at tila may sariling kislap. Mabilis ang naging kilos ng pamahalaan. Bago pa man sumikat ang araw, may mga truck ng militar na nagtipon, tinakpan ang lugar, dinala ang lahat ng piraso ng mga debris. Ang mga nakakita ay pinatahimik, ang iba naman ay pinapirmahan ng mga kasulatan. May mga larawan ng kakaibang spaceship, hindi gawa ng tao. May mga nilalang na hindi maipaliwanag, maliliit, payat. May mga matang itim na parang nakakaunawang hindi maipaliwanag. Ang mga nakakita ay nagkasundo. Kung ito'y ibabalita sa mundo, maghahari ang kaguluhan. At dito nagsimula ang unang mensahe sa pagitan ng mga bituin. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang tinatawag ng ilang mananaliksik bilang Project Crystal Night, ang naging ugat ng mas kilalang pangalan, ang Project Serpol. Habang patuloy ang tensyon ng Cold War, US laban sa USSR, may mga taong ang laban ay hindi makikita sa mga pahayagan. Ang kanilang misyon, alamin ang pinagmula ng mga bisitang ito at kung maaari, makipag-ugnayan at tuklasin. Kinabukasan, may inilibas na pahayagang militar. Weather balloon lamang ito, pero sa likod ng pahayag na yun, sa mga silid na walang bintana ng Pentagon at ng bagong tatag na Central Intelligence Agency, ay may mga matang hindi makatulog ng isang nilalang. Tinawag nila itong EBE-1, ibig sabihin, Extraterrestrial Biological Entity 1 o EBEN, mula raw sa isang planeta na umiikot sa sistemong bituin ng Zeta Reticuli. Ang nilalang na ito ang maging tulay pagitan ng tao at ng mga taga-ibang planeta. Inilipat si EBE-1 sa isang lihim na pasilidad sa Los Alamos National Laboratory, kung saan pinagsama ang mga pinakamagagaling na siyentipiko at doktor ng panahong iyon. Ang kanyang kalagayan ay kritikal, pero patuloy siyang lumalaban sa buhay. Ang katawan ni EBE-1 ay kakaiba. May organong hindi matukoy at dugong hindi pula kundi parang malinaw na likido. Hindi siya kumakain ng karne o halaman. Sa halip ay pinapakain siya ng nutrient gel na tila likidong enerhiya. Ayon sa mga tala, mabilis siyang natuto ng ilang salitang Ingles. Ngunit higit sa lahat, nakakausap siya daw sa pamamagitan ng telepathy. Naiintindihan niya ang emosyon at nakakaramdam ng malasakit. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula siyang magpaliwanag. Sa pamamagitan ng simbolo at telepathy, ipinakita niya ang larawan ng kanyang mundo, isang planeta na may dalawang araw, mainit at mapayapa, kung saan ang kanilang lahi ay nabubuhay sa pagkakaisa. Sabi niya, "Wala kaming digmaan, wala kaming pera. Ang layunin namin ay pagunlad ng kamalayan." At doon nagsimulang maniwala ang ilan sa mga siyentipiko na ang nilalang na ito ay hindi kaaway, kundi sugo ng ibang sibilisasyon. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin ng mga tagapag-alaga na tila naging malapit si EBE-1 sa mga tao.
Para bang alam niyang ang kanyang misyon ay higit pa sa kaligtasan. Ito ay pagkakaunawaan. Ngunit habang tumatagal, humina si EBE-1. Ang kanyang katawan ay hindi sanay sa kapaligiran ng daigdig, sa hangin, sa pagkain, at sa mga mikrobyo. Ayon sa lihim na utak, siya ay namatay makalipas ang 3 taon matapos ang Roswell incident. Ngunit bago siya pamanaw, may iniwan siyang mahalagang impormasyon. Marami siyang naibahagi tungkol sa kanyang lahi, mga coordinates at mathematical symbols na naglalarawan ng lokasyon ng kanyang planeta. Ang mga talang ito ang ginamit ng mga Amerikano upang makipag-ugnayan sa mga kababayan ni EBE-1. Hanggang ngayon, napakayaman ng detalye ng dokumentong ito. May mga opisyal na nakatala sa pahina, lihim na memo, at ilang testigo, ngunit nagtataglay din ito ng malalalim na misteryo at kontrobersya. Matapos ang kamatayan ni EBE-1, pinamatili ng gobyerno ang lubos na katahimikan. Ngunit sa mga dekada 50, may mga signal na natanggap mula sa malayong kalawakan. Hindi ito gawa ng tao at tumugma ito sa mga coordinates na iniwan ni EBE-1. Sa lihim na tala, tinawag itong Project Crystal Knight, ang unang pagtatangka ng Amerika na makipag-ugnayang pabalik sa mga nilalang mula sa Zeta Reticuli. Ang layunin, makipagtagpo. At makalipas ang ilang taon ng paghihintay, may tugunang na dumating. Isang sagot na magsisimula sa isang kasunduan na tatawaging Project Serpo. Ang unang pakikipag-ugnayan. Ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang mundo ay nagmula sa isang nilalang, isang sugong bumagsak sa disyerto, huminga at nagbigay ng pag-asa. Mula sa kanyang huling salita, nabuo ang idea na ang sangkatauhan ay handa ng tumawid sa bituin. Ngunit kapalit ng karunungan, kailangang isakripisyo ang lihim, katotohanan, at maging ang buhay ng ilan. Ito ang simula. Sa mga sumunod na taon, sunod-sunod ang di maipaliwanag na pangyayari. Mga ilaw na lumulutang sa ibabaw ng desyerto, mga radyo ng militar na biglang nagkakagulo. Noong kalagitnaan ng dekada 50, may isang bagay ang nakapukaw ng pansin ng mga siyentipiko, mga serye ng signal na hindi likha ng natural na kalikasan. Ginamit ang pinakamodernong kagamitan ng panahong iyon, mga radio telescopes at encrypted transmitter upang sagutin ang mensahe. At sa unang pagkakataon, may malinaw na sagot na dumating. Isang pattern na nagsasabing, "Naririto kami. Handa kaming makipagtagpo." Matapos ang misteryosong pagbagsak ng isang unidentified flying object UFO sa Roswell, may kasunduang hindi dapat malaman ng publiko ang nabuo. Ang natitirang lilihim na tinawag na Eben ay nakipag-ugnayan sa mga lider ng United States. Sa likod ng mga saradong pintuan, isinilang ang isang lihim na alyansa, isang palitan ng teknolohiya para sa tiwala ng tao. Ngunit kapalit nito ay isang pangakong higit sa ating maiisip. Matapos ang ilang taon ng paghahanda, itinakda ang unang pakikipagtagpo sa mga Eben sa isang liblib na bahagi ng White Sands, New Mexico, taong 1964. Sa report, bumaba raw ang isang sasakyang hugis disk, dahan-dahan, parang sinasanay ang lupa sa presensya nito. Dalawang nilalang ang lumabas. Maliit, may mahabang ulo at nakasuot na metalikong kasuotan. Ang mga sundalo ay nakahanda, ngunit walang nangyaring agresyon. Sa halip, iniabot ng mga nilalang ang isang kristal na naglalaman ng impormasyon. Ang nilalaman, mga plano para sa isang interstellar exchange program. Sa kristal na yon nakasaad ang alok ng mga Eben. Magpapadala sila ng sasakyang pangkalawakan sa loob ng 10 taon upang isakay ang mga kinatawan ng daigdig papunta sa kanilang planeta. Kapalit nito, ay ibabahagi sila ng ilang teknolohiya at kaalaman na makakatulong sa sangkatauhan. Ngunit hindi ito madaling desisyon. May mga opisyal na tutol
takot sa mga posibleng panganib. Ngunit sa huli, nanawigang pagnanais ng ilan na maunawaan ng universo. Sa lihim na dokumento, nakasaad ang pahayag ng isang opisyal. Kung tayo ay mauunawaan ng kosmos, kailangan nating matagpuan ang mga nagtalakbay na rito. At doon nilagdaan ng kasunduan Ang simula ng Project Serpo. Sa isang lihim na pulong sa ilalim ng Los Alamos National Laboratory, nagtipon ang pinakamatalinong siyentipiko at pinakamataas na opisyal ng militar. Isang kasunduan ang binuo. Ang mga nilalang, tinawag nilang events mula sa salitang extraterrestrial biological entity, ay mag-aalok ng kaalaman at kapalit nito, 12 tauhan mula sa daigdig ang kanilang isasama sa kanilang tahanan. Isang planetang mahigit 39 light years ang layo na tinatawag nilang Planet Serpo. Lumipas ang mga taon. Sa lihim ng mga pasilidad na nakatago sa ilalim ng mga bundok, sinimulan ang pinakamapanganib na paghahanda. Pinili ang 12 tauhan, 8 mga sundalo, 4 ay mga siyentipiko. Bawat isa ay dumaan sa masusing pagsusuri, tibay ng katawan, talino sa agham, at katatagan ng isip. Isinailalim sila sa pagsasanay na hindi pa nagagawa ng sino mang tao. Pagsasanay sa zero gravity, proteksyon laban sa matinding radyasyon, at mga simulation ng kapaligirang hindi kilala. Ang kanilang mga pamilya ay walang nalalaman. Ang kanilang mga pangalan, nabura sa mga talaan. Sila ay magiging mga unang sugo ng sangkatauhan. Hindi basta-basta ang pagpili. Dapat ay matatag ang katawan, matalimang isip, at higit sa lahat, kayang manahimik sa habang buhay kung kinakailangan. Pinili ang ilan mula sa Air Force, ilang dalubhasang siyentipiko at isang doktor. Bawat isa ay dumaan sa mahigpit na pagsasanay, mula sa zero-gravity drills hanggang sa pag-aaral ng mga wikang posibleng kakailanganin. Pinag-aralan nila ang wika, senyas, at kultura ng mga events batay sa mga iniwang tala ni EBE-1. Ang kanilang misyon, tumira sa planeta ng mga events sa loob ng 10 taon. Pag-aralan ito at bumalik dala ang kaalaman para sa sangkatauhan. Ngunit alam nilang baka hindi na sila makabalik. At iyon ang sakripisyo ng mga unang pilgrims of the stars. Bago pa man ang mga pangyayari, ang simula ng matinding pagsasanay. Pagkatapos ng lihim na pagpupulong sa Los Alamos at Pentagon, ang desisyon ay pinal. 12 tauhan ang pipiliin para sa isang misyon na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng tao. Ngunit, hindi pwedeng basta sino man. Kailangan ang bawat isa ay matibay, mahusay, at handang iwanan ng mundo ng walang katiyakang kung makakabalik. Sa mga base militar sa buong Estados Unidos, tahimik na nagsagawa ng malupit na seleksyon ang mga ahente ng CIA at mga opisyales ng Air Force. Wala ni isang kandidato ang lubos na nakakaalam ng tunay na misyon. Ang tanging alam lamang nila, ito ay isang classified deep space research project na maaaring tumagal ng maraming taon. Unang hakbang, pisikal na lakas at tibay. Sa mga pasilyo ng isang nakatagong pasilidad sa Nevada, ang mga kandidato ay pinatakbo sa walang humpay na drills. Pagtatakbo sa buhangin habang may bit-bit na mabibigat na kagamitan. Pag-akyat sa mga pader na parang mga sundalo na nasa digmaan. At mga pagsubok na sumusukat kung hanggang saan ang kanilang katawan at isip bago bumigay. Marami ang bumagsak. Ilan ang sumuko dahil sa matinding pagod. Ang iba na may hindi kinaya ang mental stress ng walang tulog na mga gabi. Mga napili.
Pagkaraan ng ilang buwan, nanatili ang 12. 7 mga sundalo ng Air Force, 3 siyentipiko, physicist, biologist at linguist, isang doktor na eksperto sa tropikal na medisina, at isang communication specialist na sanay sa cryptography. Bawat isa ay pinatawag sa isang maliit na silid na may makapal na pinto. Doon nila unang narinig ang tunay na dahilan ng kanilang misyon. Isang matandang opisyal ng CIA. Ang boses ay malamig, ngulit puno ng bigat. You will travel, not just beyond our planet, but beyond our star. Your destination is a planet the visitors call Serpo. This is a one-way mission. 10 years, maybe more. You may never return. So unang pagkakataon, natahimik ang buong silid. Ang ilan ay napalunok ng laway. Ang iba naman ay napatitig sa sahig. Tinatanggap ang hindi maisipang katotohanan. Binigyan sila ng pagkakataong umatras. Wala ni isa ang umalis. Pag-aaral ng wika at kultura. Sunod na bahagi ng pagsasanay. Pag-unawa sa mga events. Ang mga nilalang na nakipag-ugnayan. Hindi tulad ng tao, ang pangunahing paraan ng komunikasyon ng mga events ay telepathic resonance. Ngunit ipinadila nila ang isang hanay ng mga simbolo at tunog na pwedeng magsilbing tulay sa dalawang magkaibang lahi. Sa loob ng isang nakatagong laboratorio, araw-araw ay pinapakinggan ng 12 napili ang mga kakaibang tunog. Mahabang patinig at maiikling kumpas ng ingay na parang mula sa isang malabalahibong ibon. Natuto silang bumigkas ng ilang mahalagang salita. Pagbati, pasasalamat, pangunahing utos. Mga salitang posibleng kakailanganin kapag dumating ang oras ng pagharap sa mga taga-Planet Serpo. Sa kabila ng pagsasanay, tumugon sila sa mga pasilidad na inihanda ng mga events, maaaring sa buong Rastika o sa iba pang nakatagong lugar. Sinani sila sa mga teknolohiyang hindi pa alam ng sangkatauhan. Mga console na walang mga pindutan, mga hologram na bumubukas sa isang haplas lamang ng kamay. Isang ahente ng CIA ang nagbiro, bagamat may bahid ng kaba. Para tayong mga sanggol na pinaglalaruan ng sensya mula sa hinaharap. Emosyonal na paghahanda. Ngulit higit pa sa siyensya at pisikal na lakas, ang kanilang hinaharap. Kailangan nilang harapin ang pinakamahirap na pagsubok, ang pamamaalam. Isa-isa nilang pinayagan ng ilang araw para makasama ang kanilang mga pamilya. Ngulit hindi nila maaaring isiwala ang buong katotohanan. Isang siyentipiko ang nagsulat ng liham para sa kanyang anak na babae. May pupuntahan akong lugar na napakalayo. Kapag tumingala ka sa gabi at nakita mo ang mga bituin, isipin mong naandoon ako. Ang iba naman ay nagkunwaring pupunta lamang sa isang pangmatagalang military research. Ang mga luha at yakap sa huling gabi ay naging mga alaala na dala nila sa isang paglalakbay na walang kasiguruhan. Huling paghahanda. Sa mga huling linggo, isinailalim sila sa isolation protocols. Isang malaking dome sa gitna ng disyerto ang nagsilbing kanilang pangsamantalang tahanan. Walang radyo, walang balita mula sa labas. Tanging ang kanilang mga kasama at ang mga instructors lamang. Dito nila sinimulang pag-aralan ang mapa ng paglalakbay. Isang star chart na galing mismo sa mga events. Sa gitna ng mapa, isang maliit na tuldok na kumikinang ng bughaw. Ang planetang Serpo. Ang distansya, humigit 39 light years ang layo. Sa teknolohiya ng tao noon, imposibleng marating ito sa kahit 1,000 taon. Ngulit may paraan ang mga events. Isang uri ng space folding drive na kayang balugtutin ng mismong spasyo at panahon, ang warp drive or hyperspace jump. Ang tawag ng mga event sa ganitong teknolohiya ay ang Serpo Transport Vehicle. Ang isang taliman ng transport vehicle ay maglalakbay
ng karaniwang 10 buwan patungo sa Serpo. At dahil sa kanilang teknolohiya, nakita nila ang 100 robot crew at ilan sa mga end-to-ends semi-sentient life forms na naglalakbay din sa ibang mundo. Ang araw ng pag-alis. Dumating ang Disyembre ng 1965. Sa gitna ng malamig na hangin ng Nevada, sa isang base na kalaunay na itatawaging Area 51, nakatayo ang 12 napili. Sa harap nila, ang sasakyang magdadala sa kanila, isang spaceship na kulay silver na walang mga bintana, hugis itlog at kumikislap sa liwanag ng buwan. Tahimik silang naglakad papasok. Sa loob, ang mga pader ay parang likidong metal na may banayad na kislap. Walang tradisyonal na upuan, taning mga platforma na tila sumasabay sa bigat ng kanilang katawan. Sa sandaling bumukas ang pintuan at sila'y pumasok, isang malamig na hangin ang humaplos sa kanilang balat. Tila ba isang bagong gising sa madaling araw? Isinara ng mga events ang pintuan at isang ilaw ang biglang bumalot sa buong silid. Banayad ngunit nakakaakit, parang liwanag ng pagsikat ng araw. Ang countdown ay hindi sa pamamagitan ng mga numero, kundi ng isang unti-unting pagkinang ng mga simbolong nakaukit sa pader. Sa huling pagkinang, isang mahinang ngunit malalim na ugong ang gumulong sa kanilang paligid. Walang malakas na pagyanig, walang ingay ng makina, tanging ang kakaibang pakiramdam ng pagkawala ng bigat at ang pag-ikot ng kanilang mga diwa. At sa isang kisap mata, ang Nevada Desert ay nawala sa kanilang paningin. Sa isang iglap, iniwan nila ang lahat ng pamilyar, ang lupa, ang dagat, ang hangin ng daigdig. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, 12 tao ang tumawid sa hangganan ng imahinasyon, patungo sa isang planeta na hanggang ngayon ay alamat lamang para sa mga mortal. Matapos ang napakahabang paghahanda at ang nakabibinging katahimikan ng paglulunsad, nagsimula ang pinakahihintay na paglalakbay ng mga napiling 12 katao, 10 lalaki at 2 babae, patungo sa isang planetang hindi pa nakikita ng mga mata ng sangkatauhan, ang Planet Serpo. Sa pag-alis ng kanilang sasakyang pangkalawakan mula sa lihim na base sa Nevada, naramdaman ng bawat isa ang unti-unting paglayo sa lahat ng pamilyar. Sa bawat segundo, ang mundo na kanilang kilala ay lumiliit sa malawak na karimlan ng kalawakan. Ang kanilang sinasakyang spaceship, isang teknolohiyang ipinagkaloob umano ng mga nilalang mula sa Serpo, ay kakaiba sa lahat ng sasakyang himpapawid na nalikha ng tao. Ang mga dingding ay tila humihinga, sumisipsip ng liwanag at init. Walang ingay ang mga makina, tanging banayad na ugong lamang na parang tibok ng isang napakalaing puso. Ang crew, na binuo mula sa iba't ibang sangay ng militar at siyentipikong larangan, ay nagsimulang maramdaman ang paglayo hindi lamang sa pisikal na distansya, kundi pati na rin sa kanilang emosyon. Ang kanilang mga pamilyang iniwan ay tila mga alaala na unti-unting nagiging malabo. Sa loob ng unang linggo, nakasanayan nila ang kakaibang siklo ng liwanag at dilim sa loob ng sasakyan. Wala silang araw o buwan na masusubaybayan, kundi ang artipisyal na ilaw na unti-unting namamatay at muling bumubukas upang gayahin ang araw at gabi. Ngunit, hindi maikakaila ang epekto ng napakahabang paglalakbay, ang pakiramdam ng pagkakakulong sa walang hanggan. May ilan sa kanila ang nakakaranas ng panaginip na tila hindi kanila. Mga imahe ng kakaibang tanawin, mga kristal na bundok at dagat na kulay pilak na waray patikim ng planeta kung saan sila patungo. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang pangyayari. Ang ilang kagamitan ay bigla na lamang bumibitaw sa pader.
tila hinihila ng isang puwersa na hindi nila maipaliwanag. Ang mga sensors ng gravitational field ay nagbababala ng biglaang pagbabago. Hindi natin ito kayang ipaliwanag, bulong ng isa sa mga siyentipiko. Ngunit ang mga nilalang na tinatawag nilang Iben, ang mga taga-Serpo na kasama nila sa biyahe, ay nanatiling payapa. Waring normal lamang ito para sa kanila. Lumipas ang mga buwan. Sa kawalan ng tiyak na oras, ang crew ay natutong sumunod sa kanilang sariling disiplina, ehersisyo sa microgravity, tala ng mga pangyayaring kanilang napapansin at mga pag-aaral ng teknolohiya ng spaceship. Isang gabi, kung gabi man iyon, nakita nila ang isang dambuhalang nebula na nagliliwanag ng asul at lila. Para silang mga batang muling namamangha, nakatingin sa kagandahan ng kalawakan. Ngunit sa likod ng hiwaga, dama rin nila ang bigat ng paglalakbay, ang walang kasiguraduhan kung makakabalik pa. Sa paglapit ng spaceship sa tinutukoy na bituin ng mga Eben, nagsimulang mag-iba ang kanilang paligid. Ang mga bituin ay tila mas matingkad. Ang mga pulso ng liwanag ay mas mabilis. Ang mga Eben ay nagtipon at nagsimulang magpaliwanag. Ilang unit ng inyong oras na lamang at naroon na tayo. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalat sa crew. Ang kanilang takot ay napalitan ng pag-asang makita ang mundong matagal nang nakatago sa kanila. Bago tuluyang makarating, isang huling kaganapan ang nagpaalala sa kanila kung gaano sila kaliit sa kalawakan. Isang pagdaan sa isang sinturon ng mga kumikislap na bato, parang milyong-milyong kristal na umiikot na tila isang sayaw ng mga diamante sa kadiliman. Tahimik silang nagmasid. Walang salita, tanging pagkakaisa ng kanilang mga puso na sabik na makita ang Planet Serpo. Ito na ang simula ng isang pakikipagsapalaran na hindi na kayang balikan ng sangkatauhan. At nang tuluyang bumukas ang malawak na tanawin ng Planet Serpo, isang liwanag na kulay kahel at asul ang bumati sa kanila. Ang kanilang matagal na paglalakbay ay nagwakas, mulit ang totoong pakikipagsapalaran ay magsisimula pa lamang. Pagkatapos ng halos 10 buwan, paglalakbay sa siksikang karagatan ng mga bituin, ang sandali ng paglapag ay dumating. Sa labas ng bintana ng spaceship, unti-unting lumitaw ang mahiwagang tanawin ng Planet Serpo. Isang mundo na noon ay tanging kwento at lihim lamang ng mga Iben. Ang himpapawid ay tila may kakaibang ningning, halo ng kahil at asul. 2 araw ang dahan-dahang umaakyat sa abutanaw, nagpapalabas ng liwanag na tila kumikislap na kristal. Sa sandaling iyon, ang bawat isa sa 12 naipong tauhan ay sabay-sabay na napabuntong hininga. Nagbigay ng sinya sa mga Iben. Ang kanilang mga mata, mahaba at kumikislap na parang mga bituin, ay tila may dalang payapa. Malapit na tayo. Wita nila sa pamamagitan ng isang hindi maintindihang tunog na parang musika, mulit malinaw sa isipan ng mga tao. Sa unang dampi ng spaceship sa mabatong lupaing tila kumikinang, isang banayad na ugong ang umalingaw-ngaw. Wala ni katiting na pagyanig. Parang mismong lupa ang tumanggap sa kanila. Habang bumubukas ang pintuan, isang hangin na malamig ngunit may halong matamis na samyo ang dumaloy papasok. Ang bawat hinga ay parang inom ng isang sariwang eliksir, nakakapagpalakas, nakakapagpagaan ng pakiramdam. Parang mas malinis kaysa sa Earth. Bulong ng isa sa mga sayantipiko. At totoo nga, ang hangin ng Serpo ay tila gawa ng kalikasan na walang bahid ng polusyon o dignaan. Sa kanilang unang mga hakbang, bumungad ang isang tanawin na tila hango sa panaginip.
Mga bundok na parang kristal na kumikislap sa ilalim ng dalawang araw. Mga lawa na kulay pilak na sumasalamin ng asul na kalangitan. At mga halaman na may mga dahong lumiliwanag, parang mga ilaw ng alitaptap sa bawat dampi ng simoy. Hindi maiwasang mapaluhod ng isa sa mga crew. Hindi ko akala na may ganitong kagandahan sa labas ng ating mundo. Ang kanyang bulong, halos pabulong sa sarili. Dinala sila ng mga iben sa isang malawak na patagan kung saan nakatayo na kakaibang mga estruktura. Mga gusali na hugis pabilog, yari sa kristal na bato na tila lumulutang sa hangin. Walang haligi, walang nakikitang bakal. Tila ang mismong enerhiya ng planeta ang siyang bumubuo at sumusuporta dito. Ang lugar na ito, paliwanag ng isang eben sa pamamagitan ng telepatikong damdamin, ay aming sentrong tahanan kung saan nagtatagpo ang kaalaman at kapayapaan. Sa unang gabi nila sa Serpo, kung gabi man iyon, sapagkat ang dalawang araw ay tila sabay-sabay na lumulubog at sumisikat, nakakita sila ng langit na kumikislap sa hindi mabibilang na kulay. Ang mga bituin ay tila mas malapit, mas buhay. May mga aurora na naglalaro sa himpapawid, tila mga pintang gumagalaw. Dahil sa haba ng kanilang biyahe at pagod, dinala sila ng isang may katungkulan na iben sa kani-kanilang mga kwarto na puro salamin at may malambot na higaan. Nakatulog ang ilan habang ang iba ay nanatiling gising. Pinagmamasda ng mga ilaw na parang nagsasalaysay ng mga lihim ng kalawakan. Ngulit sa kabila ng kagandahan, may kakaibang damdamin na hindi maipaliwanag ang ilan. Parang may matang nakatingin mula sa malayo. Hindi ito banta, kundi isang mahiwagang presensya na wariing nagbabantay. Ang unang hakbang sa Serpo ay puno ng pagkamangha at hiwaga. Ang kanilang pagdating ay hindi lamang isang sayentipikong tagumpay, kundi isang bagong kabanata ng kanilang pagkatao. Matapos ang kanilang unang hakbang sa mahiwadang lupa ng Serpo, unti-unti nang napapalapit ang mga kasaping tao sa mga nilalang na tinatawag nilang eben. Ang mga eben ay kakaiba. Hindi sila ganap na katulad ng mga imaheng naipinta ng Earth tungkol sa mga dayuhan. Ang kanilang balat ay may banayad na ningning, kulay abo na tila kumikislap kapag natatamaan ng liwanag ng dalawang araw. Ang kanilang mga mata, mahaba at malalalim, ay hindi nagkukubli ng anumang galit o kasinungalingan, bagkus ay tila mga bukal ng karunungan at payapang damdamin. Dinala ng mga eben ang mga bisita sa gitna ng kanilang pamayanan, isang lugar na tinatawag nilang sentrong buhay. Dito, ang mga gusali ay tila yari sa isang kristal na hindi lang basta bato, kundi isang anyo ng buhay na naglalabas ng sariling liwanag. Habang naglalakad ang mga tao sa ilalim ng dalawang araw, napansin nila ang kakaibang musika na dumadaloy sa hangin. Hindi ito musika ng instrumento, kundi mga tunog na tila likha mismo ng hangin at mga halaman. Isang wika ng kalikasan na batid ng mga eben. Ipinakilala ng mga eben ng kanilang sining, malalaking eskultura na parang nabubuhay, mga hugis na nagbabago depende sa kung anong anggulo mo tinitignan. Ang mga pader ng kanilang mga tahanan ay nagsisilbing mga canvas ng mga liwanag, mga gumagalaw na larawan na nagkukwento ng kanilang kasaysayan. Sa mga larawang iyon, nakita ng mga tao ang kwento ng mahabang paglalakbay ng mga eben mula sa kanilang pinagmumulan patungo sa iba't ibang bituin. May mga larawan ng mga planeta na pinuntahan nila, mga nilalang na kanilang nakadaupang palad, at mga karanasang humubog sa kanilang kabihasnan. Sa isang malawak na bulwangan,
Ipinakita ng mga Eben ang kanilang konsepto ng edukasyon. Walang mga aklat, walang mga paaralan gaya ng nakasanayan sa Earth. Sa halip, ang kaalaman ay ipinapasa sa pamamagitan ng pagpaparamdam. Isang paraan ng pag-unawa na dumadaloy direkta sa isipan. Isang sayantipikong kasapi ng grupo ang nagulat nang bigla niyang maramdaman ng malinaw na kaalaman tungkol sa astronomiya ng serpo. Parang isang sandaling pagsanib ng diwa. Parang isang agos ng mga bituin ang pumasok sa aking isipan. Ang kanyang sabi, halos hindi makapaniwala. Ngunit higit sa lahat, ipinakilala ng mga Eben ang kanilang pinakamahalagang aral, ang pilosopiya ng kapayapaan. Wala silang mga salitang katumbas ng digmaan o kasakiman. Para sa kanila, ang bawat anyo ng buhay, maging sa pinakamaliit na halaman, ay may karapatang marinigan at pahalagahan. Sa isang malawak na hardin na kumikislap sa liwanag ng 2 araw, itinuro nila ang kanilang paniniwala. Ang lahat ng bituin at planeta ay iisang hininga ng dakilang pinagmulan. Kung nasasaktan ang isa, nasasaktan ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, napansin ng mga miyembro ng misyon ang unti-unting pagbabago sa kanilang sarili. Ang mga dating tensyon at takot ay tila natunaw. Ang pakiramdam ng pagkakahiwalay mula sa kanilang iniwang daigdig ay napalitan ng isang bagong koneksyon, hindi lamang sa mga Eben kundi sa buong kalawakan. Isang sundalong Amerikano ang nagsabi, "Parang unti-unting nabubura ang mga pader sa At aking doon isipan. nilagdaan Ang mga ng bagay na kasunduan. dating kinatatakutan ko, ngayon ay tila wala ng saysay." Ngulit sa gitna ng kagandahan at katahimikan, may mga bulong ng isang mas malalim na lihim. Isang matandang Eben ang lumapit sa pinuno ng grupo at sa pamamagitan ng telepatikong pag-uusap ay nagbigay ng babala. May mga bagay na hindi pa panahon upang malaman. Ang aming daigdig ay may mga lihim na nakatali sa mas malawak na tadhana ng sanlibutan. Sa gabing iyon, habang ang langit ng serpo ay kumikislap sa mga aurora, napaisip ang mga tao, ano kaya ang mga lihim na iyon at bakit kailangang itago? Lumipas ang mga linggo sa Planet Serpo at ang mga miyembro ng misyon ay tila ganap ng nasanay sa kakaibang ritmo ng planetang ito. Ang kanilang puso ay nagiging payapa, ang kanilang mga isip ay napupuno ng bagong kaalaman. Ngulit sa bawat araw ng kagandahan at katahimikan, may mga palatandaan ng isang hiwagang hindi maipaliwanag. Mga bulong sa hangin na tila dumadaloy sa malayo. Mga ilaw na kumikislap sa mga bundok na parang sumisilip at agad nawawala. Isang gabi, habang ang mga aurora ay sumasayaw sa langit, may isang miyembro ng crew ang napabalikwas mula sa kanyang tulog. Sa labas ng kanilang silid, may nakita siyang mga aninong gumagalaw. Hindi Eben at hindi rin tao. Ang mga siluetang iyon ay mabilis na naglaho sa gilid ng mga kristal na puno. Siguro guni-guni lang, bulong niya sa sarili. Ngunit ang malamig na pakiramdam sa kanyang batok ay hindi maipaliwanag. Kinabukasan, dinala ng mga Eben sila sa isang malayong bahagi ng kanilang planeta. Isang lugar na tinatawag nilang pusod ng katahimikan. Dito, ang lupa ay nababalot ng malaulap na hamog at ang mga kristal na bato ay tila humihinga sa isang tahimik. Habang naglalakad ang mga tao, napansin nila ang mga malalalim na bitak sa lupa na nagbubuga ng malamig na hangin, parang hininga ng isang bagay na nagkukubli sa kailaliman. Isang sayantipiko ng grupo ang nagtanong, ano ang nasa ilalim ng mga bitak na iyon? Tahimik lamang ang mga Eben. Taning ang kanilang mata na karaniwang mapayapa ay nagpakita ng kakaibang lungkot. Maya-maya ay may isang matandang Eben ang lumapit at telepatikong nagsabi, may mga nilalang na hindi na dapat makita.
Matagal na silang natutulog, ngunit ang kanilang mga alaala ay buhay. Sa gabing iyon, habang ang mga miyembro ng misyon ay nagbabantay, narinig nila ang mga mababang ungong mula sa lupa, parang tibok ng isang malaking puso. Ang mga kristal sa paligid ay biglang nagningning sa isang malamig na asul na liwanag na parang tumutugon sa isang matandang awit ng planeta. Ang hangin ay tila may dalang mga imahe ng isang matandang labanan, mga nilalang na hindi nila kilala, at mga bituin na sumasabog sa malayong universo. Kinabukasan, ipinaliwanag ng mga Eben na matagal nang may kasaysayan ang kanilang planeta. Isang kasaysayan na hindi nila madalas binabanggit. Noong unang panahon, wika ng kanilang pinuno, may dumating na mga nilalang mula sa ibang dako ng kalawakan. Nagdala ng karunungan, ngunit nagdulot din ng pagwasak. Ang kanilang mga alaala ay nakapaloob sa mga kristal na bundok na ito. Ang mga aninong nilalang na nasulyapan ng isang miyembro ng crew ay maaaring mga enerhiya ng nakaraan, mga gunita ng isang panahon ng kaguluhan. Habang nakikinig ang mga tao, ang pakiramdam ng panamba at pagkamangha ay bumalot sa kanila. Ang Serpo na una nilang inakalang isang planeta ng ganap na kapayapaan ay may nakatagong sugat, mga lihim ng isang digmaang halos nakalimutan ng mga bituin. Sa katahimikan ng huling gabi roon, tumingla sila sa kalangitan kung saan ang mga aurora ay patuloy na sumasayaw. Ang kagandahan ng Serpo ay hindi nabawasan, ngunit ngayon ay may mas malalim na kahulugan. Isang paalala na kahit ang pinakamarikit na mundo ay may mga aninong hindi lubusang nawawala. Sa bawat yugto ng ating kwento, mas lumalalim ang karanasan ng mga astronaut na Amerikano sa misteryosong planetang Serpo. Mahigit 2 taon na ang lumipas mula nang sila'y tumapak sa lupaing ito. Subalit, habang unti-unti nilang natutuklasan ang hiwaga ng mundo ng mga Eben, lalong lumalakas ang pagsubok sa kanilang mga katawan, isipan at pagkakaisa. Habang tumatagal, napapansin ng grupo ang pagbabago ng klima. Ang dating banayad na sikat ng araw ay tila lumalakas at ang hangin ay nagiging mas mainit. Ang radiation mula sa 2 araw ng Serpo ay unti-unting nakakaapekto sa kanilang balat at kalusugan. Hindi na ito tulad nung una, bulong ng isang miyembro sa kanyang tala. Kahit ang mga proteksyon na damit na dala nila ay tila hindi sapat. Dito unang lumitaw ang pangangailangang umasa ng lubusan sa teknolohiya at medikal na kaalaman ng mga Eben. Ang mga nilalang na ito na mas maunlad sa agham ay nag-alok ng kakaibang pamamaraan ng gamutan. Isang sinag ng liwanag ang ginamit upang muling pasiglahin ang nasisirang mga selula ng balat ng mga tao. Ngulit higit pa sa pisikal na pagsubok ang kanilang pinagdadaanan. Ang pagkawalay sa Earth, sa mga mahal sa buhay at sa mga pamilyar na tanawin ay nagdudulot ng matinding lungkot, pagkalito at pangungulila. Isa sa mga sundalo, si Captain Mark, ay madalas mapatingin sa kalangitan ng Serpo habang ang 2 araw ay sabay na lumulubog. May araw pa ba sa ating mundo na makikita ko ang ganitong tanawin? Tanong niya sa kanyang journal. Upang mapanatili ang kanilang katinuan, itinuro ng mga Eben ang kanilang sinaunang paraan ng mental alignment, isang ritual na gumagamit ng mabagal na tunog at malamlam na liwanag upang pakalmahin ang isip. Dito, unang naramdaman ng mga sundalong astronaut ang isang kakaibang pag-uunawa na tila may koneksyon ang kanilang diwa sa mga Eben sa paraang hindi maipaliwanag. Habang lumilipas ang panahon, ipinakita ng mga Eben ang kanilang pinagmumulan ng enerhiya. Hindi sila umaasa sa fossil fuels o elektrisidad. Ang buong sibilisasyon nila ay pinapagana ng isang anyo ng enerhiya na galing sa dalisayang liwanag ng kanilang 2 araw. Sa isang pagbisita sa kanilang energy core, nasaksihan ng mga sundalong astronaut ang isang dambuhalang kristal na tila buhay, pulsong sumasabay sa tibok ng kanilang paligid. Ito ang nagbibigay ng walang katapusang enerhiya sa buong planeta
at isang pahiwatig kung paano sila nakapamuhay ng libu-libong taon nang walang polusyon. Ngunit may mas malaking hiwaga. Sa gitna ng kanilang syudad ay may isang santuaryo na puno ng mga lumilipad na nilalang, tila pinagsamang ibon at nilalang na hindi kilala sa Earth. Sinasabing sila ang tagapagdala ng buhay, isang simbolo ng koneksyon ng lahat ng nilalang sa serpo. Isang gabi, isang miyembro ng grupo ang nagdesisyong maglakad ng mag-isa patungo sa hilagang bahagi ng planeta, isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal ng mga ibon. Hindi malinaw kung anong tukso ang nagtulak sa kanya, ngunit nang siya'y bumalik, ang kanyang muka ay maputla at ang mga mata ay tila may nakita na hindi kayang ilarawan. Hindi na siya muling nagsalita tungkol dito. Ngunit mula noon, napansin ng lahat ang kanyang bahagyang pagbabago sa mga ibon. Tila mas naging maingat at mas masusing nagmamasid. Sa kabila ng mga pagsubok, pisikal, mental at espiritual, ang mga sundalong astronaut ay nagpatuloy. Sa bawat araw, ang planetang Serpo ay hindi na lamang isang misteryosong tahanan ng mga nilalang mula sa ibang bituin. Unti-unti, ito ay nagiging pangalawang tahanan, isang paaralan at pag-uunawa at karunungan. Ngunit sa likod ng kagandahan at hiwagang natutunan, isang tanong ang bumabalot sa kanilang puso. Kailan darating ang oras ng kanilang pagbabalik? At ano ang naghihintay sa kanila kung sila ay muling makabalik sa Earth? Sa mahabang yugto ng ating paglalakbay, lalong lumalalim ang ugnayan ng mga tastronaut ng Earth at ng mga Eben. Matapos ang ilang taong pananatili sa planet Serpo, dumating ang sandaling inaasahan ng mga sundalong Amerikano, ang pagbubukas ng pinakatatagong hiwaga ng mga nilalang na kanilang pinaniniwala ang mga kaibigan. Isang umaga, tinawag ng mga Eben ang mga lider ng grupo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sila'y inimbitahan patungo sa tinatawag na Sagradong Sentro, isang lugar na hindi pa nararating ng kahit isang dayuhan. Habang naglalakbay, namalas nila ang isang kaharian ng liwanag, mga kristal na nagliliwanag sa kulay asul at pilak, parang mga bituin na bumaba sa lupa. Sa gitna nito, may isang istrukturang hugisimboryo na tila humihinga, parang may sariling buhay. Sa loob ng dambuhalang simboryo, nagtipon ng mga nakatatandang Eben. Sa pamamagitan ng telepatiya at marahang musika ng tunog na di mawari, nagsimulang magpahayag ang kanilang pinuno. Ipinapakita namin sa inyo, wika ng tinig sa isip ng mga astronaut, ang dahilan ng aming paglapit sa sangkatawahan. Matagal nang nag-uugnay ang aming lahi at ang inyong lahi, hindi lamang sa pamamagitan ng mga bituin, kundi sa mismong pinagmula ng inyong buhay. Nagulat ang grupo. Ipinakita ng mga Eben ang mga larawan at tala ng sinaunang bisita sa Earth, mga guhit na kahawig na mga disenyong makikita sa mga sinaunang templo ng Egypt, Mesopotamia at Mesoamerica. Sa inyong kasaysayan, tinawag niyo kami mga Diyos, mga gabay, mga bituin na lalakbay. Dagdag ng tinig. Ngulit kami ay mga nilalang ding naglalakbay, nagmamasid at nag-aalay ng kaalaman. Isang mas nakakagulat pang revelasyon ang sumunod. Ipinakita ng mga Eben ang anilang genetic archives, mga tala ng buhay mula sa iba't ibang planeta, kabilang na ang Earth. Sa mga datos na ito, natuklasan ng mga astronaut na may bahagi ng DNA ng tao na halos kapareho ng mga Eben. Hindi kami lumikha sa inyo, paliwanag ng kanilang pinuno, ngunit kami ay naging gabay sa ebolusyon ng inyong lahi. Ang iisang pinagmulan ng buhay ay iisa lamang sa buong sansinukob. Para sa mga astronaut, ito'y isang karanasan na yumanig sa kanilang pananampalataya at pagkaunawa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit higit sa lahat, may pahayag ang mga Eben na nagbigay lang pangamba at pag-asa. Darating ang panahon, sabi lang pinuno, na muling magtatagpo ang ating mga daigdig, hindi para sa kupin, kundi upang magtulungan. Ang paglalakbay na ito ay simula lamang ng mas malaking tungkulin, ang pag-iisa ng mga nilalang mula sa iba't ibang bituin. Ang mensaheng ito ay may kasamang babala.
Ang daigdig ng mga tao ay dadaan sa pagsubok. Ang pagbabago ng klima, ang pag-igting ng alitan, at ang pag-ubos ng likas na yaman. Ang inyong kinabukasan ay nakasalalay sa inyong kakayahang matutong makiisa gaya ng aming lipi. Tahimik ang buong grupo matapos ang revelasyong iyon. Si Captain Mark na dati ay matapang at diretso, ngayon ay napayuko. Kung ang lahat ng sinabi nila ay totoo, ano ang ibig sabihin nito para sa ating pagkatao, para sa ating pananampalataya? Bawat isa sa kanila ay nagtanong sa kanilang sarili, paano nila ipapahayag ang mga nakita at narinig kung sila'y makabalik sa Earth? Tatanggapin ba ng sangkatauhan ang ganitong kaalaman? Ito ay napakahirap ipaliwanag sa mga tao. Habang nagpapalabas ang grupo sa sagradong sentro, ang langit ng Serpo ay nagkulay kahel at lila. Ang 2 araw ay muling magkasabay na lulubog. Sa gitna ng katahimikan ay muling narinig nila ang tinig ng mga eben. Ang inyong pag-uwi ay hindi ang wakas, kundi ang pagsisimula ng mas dakilang paglalakbay ng inyong lahi. Sa muling yugto ng ating paglalakbay, nalalapit na ang pagtatapos ng misyon ng mga astronauts sa planetang Serpo. Lumipas ang halos 1 dekada mula nang sila'y umalis sa daigdig. Ngayon, ang pag-uwi ay hindi na lamang isang pangarap. Ito'y isang nakatakdang yugto. Subalit, ang mga taon ng kanilang pananatili ay nagdulot ng mga pagbabago na hindi na maibabalik. Ang pagbabago sa katawan at isip. Ang matagal na paninirahan sa ilalim ng 2 araw ng Serpo ay nagdulot ng kakaibang epekto sa kanilang katawan. Ang ilan sa mga astronaut ay napansin ang mas mabilis na paggaling ng sugat. Tila nakikibagay ang kanilang katawan sa enerhiyang hatid ng planeta. Ngunit may kabaliktaran. Ang ilan ay nakararanas ng kakaibang mga panaginip, mga larawan ng mga bituin, at ng hinaharap ng sangkatauhan na tila ipinapadala ng mga eben sa kanilang isipan. Ang kapitan ay nagkwento sa kanyang tala. Parang unti-unti nang nagiging bahagi ng ating kamalayan ng kanilang mundo. Hindi ko alam kung babalik pa ba ang dati nating pananaw kapag tayo ay nakabalik sa Earth. Dumating ang araw na ipinatawag sila ng konselyo ng mga eben. Sa isang buluwangan na kumikislap sa bughaw na liwanag, formal nilang inihayag, panahon na upang maghanda kayo sa pagbabalik, ngulit ang inyong mga puso ay laging konektado sa amin. Tahimik ang bawat isa. Ang Planet Serpo ay hindi na lamang isang misyon. Ito ay naging tahanan, naging guro, at naging salamin ng kanilang sariling pagkatao. Nagpusiya silang magdaos ng isang maliit na seremonya ng pasasalamat sa mga eben, isang ritual na pinaghalong tradisyon ng tao at ng mga dayuhan. Sa ritual na iyon, sabay-sabay nang sumiklab ang mga kristal ng liwanag at umawit ang mga eben ng kanilang sinaunang himig, isang musika na parang direktang tumatama sa kaluluwa. Ang lihim na hindi maaaring dalhin. Bago sila tuluyang makaalis, may isang nakakatandang eben na lumapit sa kapitan at nagpaabot ng isang mahiwagang babala. Hindi lahat ng kaalaman na natutunan ninyo ay dapat ninyong ibahagi. Ang ilan ay sadyang para lamang sa inyong mga puso. Ibinigay ng mga eben ang ilang tala, mga kristal na naglalaman ng napakalalim na kaalaman tungkol sa enerhiya at paglalakbay sa kalawakan. Ngunit kaakibat ng babalang iyon, malinaw na hindi lahat ay dapat malaman ng mundo sapagkat maaaring magdala ito ng kapahamakan kung gagamitin sa maling paraan. Sa mga huling buwan, sinimulan ang detalyadong paghahanda. Ang kanilang sasakyang pangkalawakan na ilang taon nang nakatigil ay maingat ng inalagaan ng mga eben. Muling sinuri ang bawat sistema, pinuno ng enerhiya ang mga core at tiniyak ang katumpakan ng kalkulasyon ng daan pabalik sa Earth. Habang pinapanood nila ang muling pag-ikot ng kanilang spaceship, Bawat isa ay napaisip na, ang daigdig ba na kanilang babalikan ay pareho pa rin ba? O sila na ba ang nag-iba ng lubusan? Isang gabi bago ang nakatakdang pag-alis, sabay-sabay nilang pinagmasdan ang langit ng Serpo. Ang 2 araw ay muling sumasayaw sa malayong abot tanaw habang ang mga bituin ay kumikislap na parang kumakaway. Hindi ko makakalimutan ang mundong ito, wika ng isang miyembro ng grupo
Ang tinig niya ay may bahid ng lungkot at pasasalamat. Ang mga Eben sa katahimikan ay nagbigay ng huling biyaya, isang paghawak ng kamay na naghatid ng damdaming hindi maipaliwanag, parang isang pabaon ng kapayapaan at pag-ibig mula sa ibang bituin. Sa huling gabi, bago pumutok ang umaga, ang mga astronaut ay nagtipon-tipon sa loob ng kanilang sasakyan. Sa bawat pintig ng puso, nararamdaman nila ang bigat ng pamamaalam. Alam nilang ang kanilang pagbabalik ay magdadala ng mga kwentong mahirap paniwalaan at mga sikretong hindi kailanman Maaaring isiwalat. sa labas. Ang mga Eben ay nakatayo, tahimik na nakatingin. Ang huni ng hangin ng Planet Serpo ay tila nagiging isang awit ng pamamaalam. Pagbabalik tanaw sa bawat kabanata ng ating paglalakbay, lumalalim ang koneksyon ng mga naiwang Earth Team sa mga events. Ang mga kwento ng kanilang pag-aaral, ang mga teknolohiyang natuklasan at ang mga lihim ng Planet Serpo ay unti-unting bumubuo ng isang palaisipan na magbabago ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mas malalim na pagkakaunawaan. Pagkaraan ng ilang taon sa Planet Serpo, napansin ng mga astronaut na ang ugnayan nila sa mga events ay hindi lamang formal o pang-agham. Mayroong lumalalim na pagkakaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, natututo silang makiisa sa kultura ng mga nilalang na dati tila mahiwaga. Ang wika ng events ay patuloy na nagiging mas malinaw para sa kanila. Natutunan nilang ang bawat simbolo at tunog ay may kasamang emosyon, isang paraan ng komunikasyon na higit pa sa mga salita ng tao. Ang pagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga events. Sa kanilang pag-uusap, napag-alaman ng mga Earth Team ang alamat ng pinagmulan ng mga events. Ayon sa mga matatandang kasapi ng kanilang lipunan, ang kanilang mga ninuno ay naglakbay mula sa malayong bahagi ng kalawakan sa isang panahon kung kailan ang mga bituin ay iba pa ang kaayusan. Ang kanilang pagdating sa Planet Serpo ay hindi aksidente. Pinili nila ang planetang ito bilang bagong tahanan matapos masira ang kanilang orihinal na mundo. Ang mga Evans ay mga tagapag-ingat ng sinaunang karunungan at ang kanilang layunin ay ipasa ito sa mga karapat-dapat na nilalang at nakita nila ang sangkatauhan bilang isang posibleng tagapagmana. Isang gabi, ininyahahan ang mga Earth Team sa isang seremonyang hindi pa nila nasaksihan. Sa gitna ng isang malawak na kapatagan, habang ang mga bituin ng Planet Serpo ay kumikislap, ipinaliwanag ng mga Evans ang batas ng paglikha. Isang paniniwala na ang bawat nilalang, bawat planeta at bawat bituin ay bahagi ng isang dakilang disenyo ng universo. Para sa mga Evans, ang agham at espiritualidad ay iisa. Walang hangganan ang pagitan ng enerhiya at kamalayan. Ito ang lihim na matagal nang hinahanap ng sangkatauhan at ngayon ay naipasa sa mga piniling sugo ng daigdig. Sa huling kabanata ng ating paglalakbay, ang mga napiling sugo ng daigdig ay haharap sa pinakamatinding desisyon ng kanilang buhay, ang pag-uuwi sa mundo na minsang kanilang iniwan. Ngunit dala nila ang mga lihi at aral na maaring magbago ng kinabukasan ng sangkatauhan. Pagkaraan ng maraming taon sa Planet Serpo, isang araw ay tinipon ng mga Evans ang buong Earth Team. Sa gitna ng liwanag ng 3 buwan, ipinaabot nila ang mensahe, panahon na para bumalik sa daigdig. Ang kanilang misyon ay natapos, higit pa sa inaasahan. Ngunit, ang desisyong ito ay hindi basta-basta. Ang ilan sa mga astronaut ay nakadama ng malalim na pag-aalinlangan. Ang planetang Serpo ay naging tahanan na rin para sa kanila. Dito nila nahanap ang kapayapaan at isang uri ng buhay na lampas sa kaguluhan ng Earth. Isang mahabang pagpupulong ang nangyari. Bawat isa ay nagsalita. Ang ilan ay nagnanais ng makabalik sa pamilya at bayang sinilang, ngulit ang iba ay nagdadalawang isip na iiwan ang babong mundong kanilang minahal. Ang mga Evans ay nagbigay ng kalayaan sa mga tao. Ang pagpili ay sa inyo, wika ng pinuno ng Even. Ang tunay na paglalakbay ay ang ginagabayan ng inyong sariing puso.
Ang pumili ng pagbabalik ay inihatid sa pinagmula ng kanilang pagdating. Ang malaking sasakyang pangkalawakan na nooy tila isang himala, ngayoy isa na itong lumang kaibigan na naghihintay ng muli silang ihatid. Binigyan sila ng mga Evans ng mga kristal na naglalaman ng napakalawak na kaalaman, mga tala ng agham, pilosopiya at kasaysayan ng kanilang sibilisasyon. Ito ang kanilang regalong pamana para sa sangkatauhan. Sa ilalim ng kumikislap na mga bituin ng Planet Serpo, naganap ang isang huling seremonya. Ang mga Evans at ang mga natitirang Earth Team ay nagyakapan, isang tagpo ng dalawang mundo na minsang pinag-ugnay ng tadhana. Walang sapat na salita upang ilarawan ang emosyon ng paghihiwalay. Ang mga astronaut ay napaluha. Ang mga taong minsang nilang tinuring na banyaga ay ngayoy naging parang pamilya at sa puso ng bawat isa nananatiling buhay ang alaala ng Serpo, isang lugar na nagmulat sa kanila sa isang mas malawak na pag-unawa ng universo. Ang paglalakbay pabalik ay matagal. Habang naglalayag ang kanilang spaceship sa katahimikan ng kalawakan, binalikan nila ang mga alaala, ang unang araw na pagdating, ang mga aral ng batas ng paglikha at ang mga sandaling nagbago sa kanilang pagtingin sa buhay. Ang ilan ay nakadama ng takot. Paano tatanggapin ng sangkatauhan ang kanilang kwento? Handa na ba ang mundo sa katotohanang hindi lamang tayo ang iisang may buhay sa malawak na universo? Pagbalik sa daigdig, sinalubong sila ng isang mundo na nagbago na rin sa paglipas ng panahon. Mulit higit pa ang mas malaking pagbabago na nangyari sa kanila. Ang kanilang mga mata ay nakakita ng isang katotohanan na walang sino man ang makakatanggal. Ang kanilang eksperyensya ay itinago sa mga dokumento at ulat na hindi agad maipapahayag sa buong publiko. Ang ilan sa kanilang mga pahayag ay naging bahagi ng mga lihim na tala ng mga gobyerno. Ngunit ang mga lihim na ito ay unti-unting kumalat, naging alamat na ngayoy kilala ng bilang Secret Journey to Planet Serpo. Ang mga astronaut na nakabalik ay namuhay sa mas malalim na pag-unawa. Ang mga Evans ay nagturo sa kanila na ang agham at espiritualidad ay hindi kailanman magkalayo. Nang layunin ng sangkatauhan ay hindi lamang tuklasin ang mga bituin, kundi maunawaan ang ating pagkakaugnay sa mas madakilang disenyo ng universo. Sa kanilang mga puso, dala nila ang mensahe ng pagkakaisa, isang paalala na ang mga bituin ay hindi lamang hangganan, kundi tulay patungo sa mas mataas na eksistensya. Ang kwento ng Planet Serpo ay maaring manatiling alamat sa marami, ngunit sa mga nakasaksi, ito ay isang patunay. Sa lawak ng kalawakan, ang sangkatauhan ay bahagi lamang ng isang mas madakilang kwento ng paglikha at ang tunay na paglalakbay ay patuloy pa ring nagaganap sa puso ng bawat isa sa atin. Matapos ang seremonya, nagtipon ng mga astronaut at pinag-usapan ng mga revelasyon na kanilang natutunan. Marami sa kanila ang nakadama ng kakaibang kaliwanagan, parang nabuksan ng isang pinto sa kanilang isipan. Ang mga tanong ukol sa layunin ng buhay, sa ugnayan ng tao at universo ay tila nagkaroon ng mga sagot na lampas sa mga salita. Ngulit kaakibat ng liwanag na ito ang mabigat na hamon. Paano nila maipapaliwanag ang mga natuklasan sa kanilang pagbabalik sa Earth? Handa na ba ang sangkatauhan para sa ganitong kaalaman? Habang patuloy ang kanilang pakikisalamuha, ang mga astronaut ng Earth ay nagsimulang unawain na ang kanilang misyon ay higit pa sa isang siyentipikong pag-aaral. Isa itong paglalakbay ng kaluluwa, isang paghahanap ng tunay na kahulugan ng pagkatao sa gitna ng napakalawak na universo. Sa paglanding, agad silang dinala sa isang lihim na pasilidad ng gobyerno. Doon, isinalaysay nila ang lahat ng nakita at natutunan, ngunit hindi lahat ay kanilang ibinahagi. Tulad ng biling ng mga Eben, may mga piraso ng kaalaman na sila lamang ang dapat mag-ingat. Pagkatapos ng lahat, ang mga astronaut ay bumalik sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mundo, ngunit hindi na sila kailanman magiging katulad ng dati. Ang kanilang mga mata ay nakakita ng isang katotohanan na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita, na sa kalawakan, ang sangkatauhan ay hindi nag-iisa.
at ang ating kinabukasan ay nakaugnay sa mas dakilang komunidad ng mga bituin. Sa katahimikan ng gabi, isa sa mga miyembro ng grupo ang sumulat sa kanyang tala. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang isang lihim na misyon. Ito'y isang paalala ng ating tadhana ay higit pa sa mga hangganan ng ating daigdig. Sa mga bituin, may mga kapatid tayong naghihintay. Sa pagwawakas ng ating dokumentaryo, isang mahalagang paalala ang naiiwan ng Secret Journey to Planet Serpo. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang kwento ng siyensya, teknolohiya at mga bituin. Ito rin ay kwento ng sangkatauhan, ang walang tigil na paghanap ng kaalaman at ang uhaw na maunawaan kung ano ang ating lugar sa universo. Ang mga events ay maaaring nananatiling isang alamat para sa marami, ngunit ang mga aral mula sa kanilang mundo ay malinaw. Ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa ating kakayahang magbuklod bilang iisang nilalang sa ilalim ng parehong kalawakan. Maaring ang mga bituin ay tila malayo, ngunit ang mensaheng dala ng Serpo ay malinaw. Hindi hadlang ang distansya para magtagpo ang mga sibilisasyon. Ang ating hinaharap bilang isang lahi ay nakasalalay sa ating pagnanais na magkaunawaan at magtulungan saan mang nagmula. Sa huli, ang lihim na paglalakbay na ito ay nagbubukas ng mas malawak na tanong. Kung ang universo ay napakalawak, sino ba ang naghihintay na makilala natin? At kapag dumating ang oras ng susunod na pagkikita, handa na kaya tayo? Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagtalakay ng kamanghamanghang alamat na ito. Maging bukas ang ating isipan at patuloy tayong tumingin sa kalangitan dahil ang ating paglalakbay, sa totoo lang, ay ngayon pa lamang nagsisimula. Kung nagustuhan ninyo ang aming dokumentaryo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang mas maraming tao ang makadiskubre ng kamanghamanghang kwentong ito. I-on na rin ang notification bell para ma-update kayo sa aming susunod na mga kwento at dokumentaryo. Hanggang sa muli, patuloy tayong tumingin sa mga bitungin. Baka sa susunod, tayo naman ang makadiskubre ng bagong mundo. Okay, we're recording. State planet origin? Okay, yesterday you told us you traveled, and I quote, thousands of light years to get here. Yes. Tell us the truth or the belief. It is truth. Or fall off. Fall off future. To travel is all. Is to travel in space. All from special developments. So I take it aliens took over our future, right? So you're human. Okay, so you evolved from us. So what are you doing here now? How? Okay, so how about we concentrate on your time? Try me. Wait, so you know the meaning of what? What's the difference? So you know how the universe is created? So you think God? Okay, illuminate us. What happens when we die?
Okay, so let me get this straight. There's no death, and we all experience each other's lives, right? Okay, so how was the universe created, and why is it so perfectly made for us? Moving on. Okay, so why do we destroy ourselves with nuclear war? Can you be more specific, please? Okay, one last thing. What about morality? What do you base your morality on? I see. Okay, that's it. Thank you. Can you speak? Orchard Wilder. Are you scared of me? Because you should be. Okay, so you say you're from the future and an evolutionary descendant of humans. You also say you're a different species. So, which one is it? Are you a descendant of humans or not? Then how do you know English? Answer me. If you don't answer, I'll administer another Ranscope until your system collapses. Do you understand? Now, how do you speak English? So you just picked up English, just like that. Because you're so smart, right? Right. So, you said you know the origin of the universe, but you did not provide an explanation. So I ask you again, how was the universe created? Answer the question. Really? But you can't create something out of nothing. Sure it is. Only a creator can make something from nothing. Wait, you just contradicted yourself. So, wait, but you said there's an origin to the universe. Here it is. I caught you in a lie.
How was the universe created so miraculously? This universe is a spontaneous event. So life just happened, right? This universe is life. This world is all the consequence of this universe's physical progress. So are you telling me we're just random? Yes. This universe is meant to fit to so-called life. How so? Such as so the universe doesn't care if we live or die. I don't believe that for a second. We're more than just random. So, if we're just random, then there's no meaning to the universe. So if there's no meaning in the universe, then what's the point of living? You just contradicted yourself again. No. You can't live a full life. You can't live a life at all. Do you think the meaning is all made up? So, what is meaning? Okay, moving on. You said we humans would die as a species. So, tell me, when does the nuclear war start? So, tell me, when does the nuclear war start? It is on purpose to try to destroy. Run. Now. Yes, sir. Thank you. Okay, so, now, Nolan, when does the nuclear war start? Okay. By whom? Really, boss? How? Interesting. So does he do like that? Oh, well, great. So just tell me his name and we'll kill him. Of course. All right, so just tell me what he does.
they'll blow up. Only a million lives. Okay, so how do we stop this? So, if we stop this lunatic from blowing us up, we'll be fine, right? Wait, but you just said that if we stop him, we won't be destroyed. And what? How much time is it now? He's very weak, sir. How much time? 10 minutes, maybe. Good. Another shot. Sir, it might kill him. Now! Yes, sir. Where were we? He warned of another threat, sir. We'll get to that. Speaking of time, do you know what this is? It's a first edition self-winding mechanism, perpetual rotor. One of the most intricate and exquisite creations of man. Something so complex needs a creator, wouldn't you say? Now, explain to me how another complex mechanism, me, can exist without a creator. Explain! Again! There. Now, tell me how I can exist without a creator. Well, that's not exactly an answer. Yeah, you mentioned that. Wait. So there's more planets like ours. Okay, so if other planets don't have life, why, miraculously, does ours? What? Miraculous. Statistical. Explain. There are trillions of instances where so-called life could have emerged on this planet. But did not. Was that before or after God created Earth and sky? Just go on.
super intelligence. I know what it said. Shut up. So what the hell does that mean? Artificial intelligence is superior to human intelligence. Well, that's impossible. Inevitable. Think about it, sir. I mean, we're tested into mass. Shut up. Yes, sir. Okay, so this artificial superintelligence is a computer. I swear, if you say I don't have the capacity to comprehend one more time, I'll drill a 9mm through that mutant skull of yours. Again, is it a computer? And you're saying they're as smart as people? Hey, you just said... Wake up! Wake up! Okay, so I'll play along. How is this superintelligence a threat? How? Productive habits. What's the first way? What emotions? Yeah, hate of what? Nice, more god bashing. Don't say I didn't warn you. But, sir, Give me that. No, give me that. Traitor. No. Finally. What's the second way? Replace what? Huh. Okay, with what? And that's a bad thing. Okay, so okay, extinction, really? Okay, how? Alright, so, this is Rasho. Let's see, last question. Can we stop this superintelligence?
Shots fired. Name and position.